Magandang hapon po mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Biyernes, August 7, 2026. Kung mapapansin po natin dito sa ating latest satellite image ay may mga kumpul po ng mga kaulapan na sumasakop o nakapalibot dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasama din po dito yung Metro Manila at yung mga karating nitong mga probinsya. Isa po sa nagko-contribute kaya malawak po yung mga kaulapan na ito ay dahil sa impluensya nitong si Typhoon Dolphin. Kung mapapansin din po natin, may mga kaulapan na southwesterly, ibig sabihin nanggagaling sa timog kanlurang bahagi ng ating bansa at nag-iipon po sila dito bago makaapekto at maging ulan dito sa western portion ng ating bansa. Itong si Typhoon Dolphin ay nananatili pa rin po sa typhoon category at sa kasalukuyan, ito ay nasa layong 915 kilometers sa ating latest, no, sa huli nating pag-locate sa kanya, 915 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. At dahil po dito kay Typhoon Dolphin, nananatili pa rin na may enhancement o bahagyang paglakas itong hanging habagat na magpapatuloy sa mga susunod pa na araw. Ganon din po ay may nakikita din tayo dito na mga kaulapan na binomonitor din po natin. Itong mga cloud cluster na ito ay hindi imposible na magkaroon ng sirkulasyon, kaya patuloy po na babantayan natin ito kung magkaroon ba ng chance na magkaroon ng sirkulasyon o mag-develop ito sa low pressure area. Pero sa kasalukuyan, maliit pa naman po yung chance nito, kaya monitor po natin ito sa mga susunod pa na oras at araw. Also, gusto po natin ipakita itong tinatawag natin na isohyatal map. Ito po yung nagpapakita ng mga pag-ulan for the past 24 hours. At yung mga naka-orange po, ito po yung nagpapakita ng 100 to 200 na mga pag-ulan. At ang gusto po natin banggitin dito sa mapa na ito ay may mga pag-ulan na po na lagpas ng 100 dito sa La Union, ganoon din sa probinsya ng Benguet, sa ilang bahagi ng Pangasinan, Zambales, at ganoon din po dito sa Bataan. Ibig sabihin, inuulan na po tayo ng mga nakaraang araw, saturated o hindi na po posibleng hindi na kayang mag-absorb ng ating mga kalupaan. Ibig sabihin ay mas mataas na yung chance ng mga landslide at ganoon din naman yung mga pagbaha. Kaya heads up po, patuloy po na mag-ingat tayo at makipag-coordinate sa ating mga local DRRM offices kung kinakailangan na tayo ay lumikas na. Ito naman pong weather advisory natin, ito yung nagpapakita ng mga pag-ulan sa susunod na 24 oras. Kung mapapansin natin, nag-a-agree po itong ating weather advisory. Forecast po natin to for the next 24 hours. Doon, nag-a-agree siya doon sa ating historical o yung past 24 hours din ng mga pag-ulan. Lalo na dito sa Zambales at ganoon din dito sa Bataan. Ang ibig sabihin naman po ng ganitong amount ay posible yung kalat-kalat na mga pagbaha sa mga probinsya na nakataas sa orange. At yung yellow naman po, ang nire-represent po nito ay yung 50 to 100 millimeters localized floodings, lalo na sa mga kababayan natin na nakatira malapit sa mga ilog, bodies of water like mga sapa na kapag umuulan ay binabaha agad. Ganoon din po sa mga low-lying areas, so mataas po yung tsansa ng mga pagbaha for a certain period of time. Kasama po dito yung Metro Manila. So ngayon po yan hanggang bukas ng hapon. Pero simula naman bukas ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon, kung mapapansin po natin, nag-extend pa inward sa ating kalupaan itong mga pag-ulan at aabot na rin po ito ng Rizal. Ganon din dito sa Bulacan at umabot na rin po sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region. Ibig pong sabihin nito ay mas lalawak pa yung mga makakaranas ng mga pag-ulan bukas. At posible din na yung intensity o yung lakas ng mga pag-ulan ay may karagdagang amount. At gusto rin po natin na i-inform yung mga kababayan natin again doon sa mga threat na posibleng idulot nitong mga pag-ulan na ito. Simula naman sa linggo ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, magpapatuloy pa rin po itong hanging habagat. Ibig sabihin, kahit na mag-landfall o magpatuloy pa na lumayo, si Typhoon Dolphin ay mananatili pa rin po na nakaka-impluwensya sa ating bansa itong hanging habagat. Ibig sabihin, sa weekend ay makakaranas pa rin tayo ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Hanggang kailan po ba magpapatuloy itong mga pag-ulan na to? Actually, sa ating pong analysis, kinalulungkot man po natin, pero magpapatuloy po ito hanggang sa susunod na linggo at unti-unti lang pong mababawasan in terms of lakas ng mga pag-ulan, pero nandun pa rin po mananatili yung maulap na kalangitan at yung mga matataas na tsansa ng mga pag-ulan. Yung mga pinakita ko po ay yung weather advisory natin, yung total o yung accumulated rainfall for 24-hour period for the next 3 days. Ngayon naman po, ang difference naman po niya dito sa heavy rainfall warning ay yung temporal period o yung tagal
o yung duration ng amount ng pag-ulan. Yun po ay 24 hours. Ngayon naman po dito sa heavy rainfall warning, hourly po yung measurement natin dito. At yung yellow po ay nagre-represent ng 7.5 hanggang 15 millimeters na mga pag-ulan. At ang ibig sabihin din naman po nito ay posible yung mga localized floodings. Pero, i-note din po natin na may mga naka-orange din dito sa ating heavy rainfall warning. Ibig sabihin naman ito, 7.5 15 hanggang 30 millimeters naman na pag-ulan sa loob ng isang oras lamang ay mararanasan natin yung ganong kadaming mga pag-ulan. Ano po ba yung ibig sabihin ng 1 milimetro na pag-ulan? 1 milimetro po yung magre-represent sa 1 litro ng tubig kapag binuhos po natin ito sa 1 cubic meter. So kapag meron tayong 1 cubic meter, isang rectangular na box na 1 meter by 1 meter by 1 meter yung kanyang dimension, kapag binuhos po natin yung 1 litrong tubig dito, ang katumbas po nito na height o level ay 1 millimeter. So imagine po natin, sa loob ng isang oras, halimbawa sa orange, ay maximum ay 30 millimeters per hour. So 30 millimeters na amount ng ulan, 3 centimeter, ay ibig sabihin nun, yung 4 1 square meter lang yun na ulan. At paano pa kung hundreds of square meters yung uulanin? Ibig pong sabihin nito, malaking amount po ito ng pag-ulan. At yung mga, dahil hindi po pantay-pantay yung ating kalupaan, ibig po sabihin, yung mga mas mabababang lugar, dun po pupunta yung mga tubig na dinadala ng ulan na ito. At ibig pong sabihin din ito, ay mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Lalo na kung hindi po maayos yung ating mga drainage system. Excuse me po. Also, ipinakita na rin po ito ng ating kasamahan. Ano po ba yung physical meaning ng bawat kulay na ito? Kapag yellow po, mahalaga na maging aware na tayo. Kapag orange naman, kailangan mag-prepare na tayo. Sa orange, posible na rin na may mga lugar na hindi magiging passable at mas mataas na rin yung tsansa ng mga landslide. Sa red naman po, kailangan meron na tayong gawin na aksyon. Lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa bulubunduking lugar, kapag in-advise na po ng ating local DRRM offices na lumikas tayo, ay sumunod po tayo. Yung mga ganitong update po at mga issuance ng pag-asa ay available po dito sa panahon.gov.ph. I-click lang po natin yung bell icon at i-click natin yung NCR-PRSD, halimbawa nasa Metro Manila tayo o di kaya naman Northern Luzon. Pero mas madaling paraan po ay download natin yung Panahon app sa ating mga mobile phones. At ilagay lang natin yung location natin and automatic po. I-on lang natin yung notification at i-inform po na ito ng application kung magkakaroon ng thunderstorm sa ating mga lugar sa susunod na 2 to 3 hours. At meron pa rin po tayong nakataas na gale warning, particularly dito sa Calayan Island at Babuyan Island ng Babuyan Islands, Group of Islands, at ganoon din dito sa probinsya ng Batanes. Huwag po muna tayong pumalaot o mangisda at delikado po. Posible po na umabot ng 4.5 meters yung taas ng alon na posible natin na ma-encounter kapag tayo ay pumalaot. Again po, sa mga susunod na araw, even sa early next week ay patuloy pa rin yung impluensya ng habagat, lalo na po sa malaking bahagi ng Luzon at ganoon din sa western section ng Visayas, lalo na rin yung western section ng Luzon. Pero dito po sa Visayas at sa Mindanao ay less rains naman po yung ating ma-experience.